Hello po, good morning. Welcome to my vlog. Medyo i-discuss ko pala 'tong aking biniling pressure switch. Sa Shopee lang po 'to. Ito po tatak niya, oh. Legit po maski isang spring, pinaliwanag naman sa'kin ni pinag-orderan ko, legit po siya. Naka-set up na po 'to ng sinet up po 'to ng kasi first floor lang ang bahay at ang gripo, maka-12. Sinet up ko lang po siya ng 38. Kasi 'pag lumampas po rito sa 40, 45, 40, 50, pa-second floor na po 'yan. Hanggang maaari po, hanggang 35 to 38 lang po kayo 'pag first floor lang. Kasi pagkatagalan po, first floor lang kayo, pinaabot niyo ng 50, 60, kikita niyo po 'tong tanke, masisira po kaagad 'to. Katulad nito, kaya binago ko ang pressure, binabaan ko. Hindi niya kinaya, katagalan, hangin marami. Kasi ang tubig niya 'pag 60, PSI, naiipon po kasi ang tubig po niya ito pong hanggang dito na po tubig niyan, hangin na po 'to. Ngayon 'pag 50 o 60, first floor lang, hanggang maaari po 35 to 38 lang kayo, para hindi po magkakaganito tangke niyo. Kasi naiipunan po yung hangin po niya at dito po bale 50 o 60 PSI, ganito po mangyayari. Nakita niyo 'to? Pati sa ilalim niyan kasi persado na siya. Kung second floor naman siya nagagamit naman second floor, hindi po magkakaganito 'yan. Kasi first floor lang, persado po ang ating tangke. One spring, nakaset may etali kasi 'to, kaya one spring lang. Ngayon, ano muna kung pagka-bilhin niyo, pihitin niyo 'to. Nakikita niyo yung spring? Pihitin niyo, kailangan po 'yan. Napipihit ng kamay, na masikip siya, napipihit mo ng kamay na ng relo. 'Pag hindi po napipihit ng kamay 'to, ibig sabihin sobra kayo sa pihit dito, na 'pag ganito, patakbo ng relo. 'Pag masyado po masikip 'yan, ang PSI niya tataas po. Kailangan kakalkulahin niyo na kayang pihitin ng kamay na hindi maluwang. Ngayon tama-tama lang, kayang pihitin siya ng kamay, ng daliri. Tapos sarado lahat, buksan, paandarin uli, pagmasdan niyo kung hanggang saan titigil, hanggang saan naandar. Katulad po 'tong ginawa kong setup, nilagay ko na sa 38, dito po sa 5, tatakbo na siya, 5. Ayan po ang tama. Kasi 'pag dito po kunyari naka-setup ng 38, tapos ang takbo niya nasa 20 o 15, mataas po sa kuryente. Kasi konti lang itatakbo niya, itat konti lang 'yan, nakuha na 'yan yung niya PSI. Tapos konti lang mababawas niya, tatakbo uli. Malakas po sa kuryente yung kailangan. Hanggang dito po. Sa 5 o 7 o 8 dito malalaman niyo na po 'yan sa pihit. Sa pihit nito. Hindi ko mahawakan kasi naka-live, live wire 'yan, eh. Tapos ganito setup po puwede. Ayan, oh. Siguro 'to tingin ko tatagal 'to ng mga, 2 years, 3 years. Ngayon 'pag nasira 'tong isa, 'yan, yung kasi dito ko nilagay, isa hindi ko nilagay dun, eh. Baka 2 tatlong taon. Tapos 'tong dalawa na 'to 'pag medyo putput sa ililipat ko siya rito, 'di tatagalan naman uli. Kaya hindi ko 'to nilagay dito. Pressure tank po 'to.
Ibang klaseng ano nito, itong ganito siya, lang. Ay, ganito po siya. Sa mga ordinaryong motor po, puwede rin po. Dito lang kasi yung iba kailangan po mag-ano talaga sa YouTube, yung mga wala pang alam gaano para malaman nila. Ano lang po 'to, ulitin ko po, one spring setup. 'Yan, Italy kasi 'to, ang US po, dalawa 'yon, dalawa. Yung paggagawa kasi ng Italy, okey naman na ito lang pipihitin niyo, dito na kayo magtitimpla. Pagpaikot po ng relo, takbo ng relo, ibig sabihin po, pataas po siya. Itong tinatawag na PSI, ito pong may numero, PSI po 'yan. Ayan po. 'Pag pinihit niyo sa patakbo ng relo, tataas 'to. 'Pag first floor po, tatandaan natin, hanggang maaari 'wag natin palampasin ng 40. Puwersado po ang ating tangke. 38 to 35 sapat na po 'yan sa first floor. Tapos 'pag sinetap niyo 'yan, titigil siya rito sa mga 5 o 7. Titigil pala siya rito. Titigil siya rito, pagkatapos 'pag ginagamit na tubig, 'pag nasa ano na siya, 5 o 7, tatakbo na po siya. Yung iba kasi nagba-vlog, medyo hindi malinaw ang discuss nila, pihit, ini-English pa. Tapos ayaw sabihin kung pinihit mo, pihit ng relo, kung tataas ba 'to o hindi. 'Pag niliwangan po 'yan, bababa po 'to, ang setup pababa. Kunyari po napasobra kayo ng pihit, tataas ang PSI niyan. Ang PSI po ito, yung may numero, ulitin ko, yan may numero, pataas po siya. Pihit po ng ano 'to, ng relo, ikot na relo, ang pihit. 'Pag ang setup niyo tumaas, first floor, pihitin niyo po pakabila para bumaba siya, tapos testing niyo. Kailangan po babantayan niyo hanggang saan titigil, tapos hanggang saan tatakbo. Ito na po 'yan, dito na kayo babasingan sa ano, paikot na relo, takbo ng relo, pataas po 'yan. 'Pag pinihit niyo po pakabila, pababa po PSI niyan. Sige po, gano'n na lang po. Ito yung binaplas ko pala kasi wala na talaga. Ayan, kaya nagpalit na ako. Wala na, sunog na. Ito katagalan po nag-aano 'to, moisture, akala niyo may tagas 'to. Wala po, sa ano labas 'yan, yung pressure niya, kaya nagmo-moist siya. Tapos 'yan, nadadaanan din ng tubig, 'yan. Kaya po selyado 'to. Ito po yung ano, ito kasi yung nag-iipon ng ano rito, tubig na itutulak niya. 'To, itutulak niya 'to. 'Pag kumadra ka, ganyan 'yan, Ngayon yung setting niyo dito, tutulak niya 'yan, kaya 'pag nakuha na niyo yung tamang PSI, aangat po 'to. Katulad sinating ko, tapos sa 5 o 7, tatakbo siya bababa 'yan. 'Pag nakuha na niyang 5 o 7, kusa po 'tong bababa, sasampa ng tubig. Ito po yung US, dalawa. Yung Italy, isa lang. Okey na okey din po ang isa lang ng Italy kasi naka-setup na siya. Alam nila hindi maglalabas ang maker na made in Italy. Ganito po yung loob niyan, 'Yan. Ito po yung spring na sinasabi, ito yung ano, mga ganyan. 'Pag nakuha na niya yung pressure, itutulak niya 'to, 'to.
Lubo ng konti.